Sige po, ipigit po natin yung ating mga mata. Tayo po sama-sama na manalangin at hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating puso, ang ating isipan, at tunay nga na maunawaan natin at makita ng Diyos, maipakita ng Diyos sa bawat isa sa atin kung ano ba yung talagang pangangailangan natin sa umagang ito. Amang banal na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na siyang aming tagapagligtas, at sa Santong Espiritu na sa aming kalagitnaan. Lord, wala po kaming hinihiling ngayon sa iyo, O God, kundi yung maranasan ka namin sa aming kalagitnaan. Makita namin ang kalooban mo sa bawat puso namin, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, O God, na ang mga maririnig namin, ito po yung, O Diyos, na siyang magpapalaya sa amin, upang sa ganoon, Panginoon, ay tunay nga, O God, na ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagmamahal, Panginoon, O God, ay patuloy na manatili sa aming mga buhay. Lord, na makalakad kami, Panginoon, O God, nang naayon sa iyong katwiran at iyong kalooban. Lord, hayaan mo, Panginoon, at bigyan mo kami ng isang pusong mapagpakumbaba na handang makinig at sumunod sa iyong mga salita. Lord, alam namin na kung walay kami sa iyo, ay tunay na wala po kami magagawa. Lord, hindi lamang ito, salita na ito yung marinig namin o makita, malaman namin, masabi lang namin, Panginoon O God, kundi ang mga salitang ito, O Diyos, ay maisabuhay namin. Lord, nais namin ang katagumpayan sa aming mga buhay. Nais namin ikaw ay madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Lord, at hayaan mo, Panginoon, at patuloy na huwag hindi mo hahayaan na yung mga anak, O God, ay madaya ng kaaway sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, O God. Pinupuri ka namin. Ngayon pa lamang, excited na po kami sa iyong sasabihin at excited na rin po kami nakaran anuman ang mga bagay na sasabihin mo sa amin sa umagang ito. Salamat po po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Kahapon po, napakaganda po ng tema. Fight the battle. Good fight. Fight. Good fight. Good fight of faith. Okay, yan. Sige. May mental block ako. So, pakibaka daw tayo sa isang mabuting pakikibaka. Ayan, tatagaluhin ko na lang. Saan? Sa pananampalataya. So, tayo pong lahat ay nabubuhay sa pananampalataya. Napakaganda. At tayo, yung pag nakikibaka, napanggit nung kahapon, ang kalaban natin, sino? Mundo. Sino pa? Ang diablo, the devil. Sino pa? Yung pangatlo, yung ating flesh, yung ating sarili. So ngayon pong umaga, iduduktong po natin yon. At ang pabagat po natin pag-uusapan, victory over the battle. So, victory, sabihin mo, victory. Victory. Sabi po ng Psalms 44, verse 3. Ayan na. Sabi po, dito sa Psalms 44, verse 3, nasakop nila ang lupain, hindi dahil sa kanilang mga armas. Nagtagumpay sila hindi dahil sa kanilang lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, pagpapala at kakayahan, dahil mahal niyo sila. Amen? Napakalinaw na po. Pagtatagumpay po ang isang anak ng Diyos, nasakop na doon, panahon ng Israel, panahon ng kapanahon ng ating mga ninuno, nagtagumpay sila, hindi dahil sa lakas ng mga mananampalataya noon. Amen? Kundi nagtagumpay sila dahil sa kanilang lakas. O, sa lakas na nagbubula sa ating Panginoon o sa kapangyarihan ng Diyos na ating tinanggap. Amen? Di ba may tinanggap tayo? Ano ba yung tinanggap natin na yon? Yung kapangyarihan, yung kasama natin, yung Santong Espiritu, yung Kristo na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen? At kapag yung pinakamalakas ang tinanggap natin, sa tingin natin, matatalo ba tayo sa lahat ng mga digmaan? Sa tingin natin, hindi ba tayo magtatagumpay sa buhay na ito? Amen po ba? Kung ina-acknowledge natin at tinatanggap natin, totoong tinanggap natin si Jesus Christ, hindi po dahilan para hindi po tayo magtagumpay. Wala pong dahilan para hindi po tayo magtagumpay sa ating mga buhay. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Ang Diyos po nagsasalita ngayon. Kasi ang anak niya, sabi po ng
ng 2 Corinthians, chapter 2, verse 14 to 16. Sabi niya, dito, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi po, pakinggan niyo pong mabuti. Salamat, ito po yung mga tumanggap na sa ating mga Panginoong Hesus, mga sumampalataya na sa Diyos. Sabi niya, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa una natin sa parada ng tagumpay. Amen. Magtatagumpay lang po tayo kung laging nasa una ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hindi po tayo magtatagumpay kung tayo lalakad sa sarili nating kakayanan. Malinaw po yung sinasabi ng ating foundational verse. Amen po ba? Sabi niya, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Sabihin mo nga sa katibo, kay Kristo ka na. Amen. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Amen po ba? Kaya nga tayo mga Kristiyano na tayo. Hello! Mga tagasunod na tayo ni Kristo. Hindi tayo tagasunod ng kung sino-sino. Ang tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil si Kristo ay mismong nasa puso mo na, nasa puso na natin. Amen po ba? Amen. Kaya walang dahilan para hindi po tayo magtagumpay sa mga pagsubok na iniaalok ng kaaway. Pandaraya na ginagawa ng kaaway. Amen po ba? At itong pinapakalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Amen. Tayo po, pabango po tayo kung laging nasa unahan natin si Kristo. Tayo po humahalimuyak yung ating amoy. Amen. Kitang-kita. Mukha pa lang, pag tinitigan ka pa lang, mag-aaliwalas na ang mukha mo. Amen. Yan po mga mukhang yan ay tagumpay. Tingnan nyo may katabi mo. Kung yan ay tagumpay dahil kay Kristo. Ito nyo, natatawa kayo. Amen. Amen po ba? Sabi, pinalalaganap namin, sabi ni Paul, pinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Sino ba yun? Si Kristo yun. Yung halimuyak ng pabango na ang ating Panginoong Hesus yun. Amen po ba? Sabi niya, para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos. Hello, ikaw yun. Sabi mo sa katin mo, ikaw yun. Ikaw yung inialay ni Kristo sa Diyos. Alay po tayo ng ating Panginoong Hesus, yung mga sumampalataya sa Kanya. Tayo alay ng ating Panginoong Hesus doon sa Ama. Amen. Nandiyan po ba kayo? Hello. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Naintindihan niyo po ba? At ito po yung napakaganda at naamoy ng mga taong naliligtas. Nakikita ng mga taong na maliligtas, yung nakaligtas na, yung ligtas na, naamoy din nila tayo, naamoy nila tayo. Kaya nga tayo nagkakaintindihan. Pero ito po, at napapahamak, alam din ng kaaway, naaamoy din ng kaaway, yung amoy natin, nakikita yung si Kristo sa buhay natin. Kahit kaaway, kaya nga yung kaaway, walang gagawin niya, kundi tayo dalin, hatakin, para muli tayo malagay doon sa kapahamakan. Hello? Kaya nga may battle. Kasi ang mga kaaway, hindi yan papayag na ikay masaya. Tapos siya'y malungkot. Amen po ba? Kasi naaamoy din niya. O sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Kita nyo? Yung mga born again niya, born again pa. Mga pastor pa naman. Mga ganyan na mga maririnig nyo. Doon sa mga mapapahamak, para naman sila lang matuwid. Hello! Sabi ni Paul sa mga napapahamak, o ito yung mga hindi pa na kumikilala sa Panginoon, sabi niya, para kaming nakamamatay na amoy. Pero, ito, ngunit, sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Naintindihan niyo po ba? Siguro naman sa JTG, walang ganyang karakter. Kapag meron po niyan, nakalagay siya doon sa napapahamak. Amen? Sinasabi po ng Bible yan, hindi po ako nagsasabi. Para kami halimuyak. Pero, sa mga tao, lalo na sa mga leaders natin, na kung tinitingnan natin, na sila'y parang, yung amoy na nakamamatay. Lalo na kung nagtutuwid ang mga leaders natin, tapos ang nagiging dating sa atin, parang, grabe yung nararamdaman natin. Hindi talaga masami yung amoy. Amen? Pero, doon, ngunit sa mga naliligtas,
Ito yung napakaganda. Tinatanggap nila yung amoy na yon. Amen? Sino daw ang may kakayahang gampanan ang mga gawain ito? Siyempre, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. May Kristo ka eh. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano, parehong tagasunod ni Kristo, ay hindi nagkakaintindihan. Tandaan po natin, at kung hindi natin maintindihan yung tao na kaharap natin, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng katotohanan, ang totoo. Kung sino ang totoo doon sa dalawang tao na hindi nagkakaintindihan. Hindi po pwedeng tagasunod ni Kristo. Hindi po pwedeng hindi gano'n. Hindi magkakaintindihan. Amen po ba? Dahil iisa lang ang Kristong tinanggap natin. Amen? Iisa lang ang Diyos na nasa puso natin. Amen po ba? At magkakaintindihan lang tayo kung ang mga espiritu na tinataglay natin ay mula sa Diyos. Ibigyan ko po kayo ng example. Ano po example? Ang isang tao, pag nag-uusap kayo, para mabilis lang, maintindihan natin. Kapag ang isa'y pahiwalay, tandaan nyo, hindi yan sa Diyos. Maraming talata po sa Diyos, sa Bible, ang magpapatunay na. Yung pahiwalay, ang relasyon, kung magpayo, pahiwalay, ganun pala yung pastor nyo, ganun pala yung leader nyo, ganun pala yung mga taga-CDS, FJTG, ganun pala mga ugali nila. Hindi po yan mula sa Diyos. Amen? Pero, kung sinasabi, pag-isipan mo mabuti, ito yung sinasabi sa Bible, ito yung sinasabi ng John 10:10, ng kaaway. Ilang naman yung patibay eh. Bumubuo ng relasyon. Hindi yung bubuo ka ng relasyon, sinisira mo naman yung relasyon nyo doon. Wala pong ganun. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kung gusto natin magtagumpay, ito po. Kailangan maging isang masamyong handog tayo. Ngayon, ano po ba meaning ng victory sa dictionary? Victory refers to success or triumph over an enemy in the battle. Kanina, napanggitan natin, tayo kasama na sa parada ng tagumpay. Naniniwala po ba kayo doon? Pero bakit patuloy pa rin tayo minsan na hindi nagtatagumpay? Hello? Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Ang mensahe ng Panginoon ngayon ay paalala sa atin. Alam na natin ito eh. Paulit-ulit na lang nating naririnig. Meron nga isang kwento, Pastor, bakit na paulit-ulit yung mga preaching mo? Lagi na lang paulit-ulit. Isa lang ang sasabihin ng pastor. Kasi paulit-ulit din kayong nagkakamali, paulit-ulit din kayong natatapa. Paulit-ulit din kayong bumabagsak doon sa isang batong kinatitisura. Kaya ang salita ng Diyos ay paulit-ulit. Mahal kasi tayo, sabi mo sa katabi mo, mahal tayo ng Diyos. Kasi hindi titigil ang Diyos. Sabi nga ni Mike Enriquez, hindi niya tayo tatantanan. Amen. Ang Diyos hindi tayo tatantanan. Mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya magsasalita siya para tayo magtagumpay. Amen po ba? So sino rito yung handang gusto niya magtagumpay siya? Yeah. 3 susi lamang po ang ating tatandaan ngayong umagang ito. 3 susi at palasak na po ang mga talata na gagamitin natin. At nawa po, madagdagan po yan. Number 1, 3 susi sa katagumpayan. 3 keys to victory. Sabi po ng talata kanina, balik mo na lang doon na. Talata kanina. Sabi niya, not our strength, but God's strength. Sabi doon, hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Amen po ba? Magtatagumpay lang ang isang Kristiyano kung patuloy niyang mauna sa lahat ng pagkakataon kapag may humaharap tayo sa battle, sa problema, sa temptation, sa mga circumstances, dapat lagi nating naaalala na hindi natin kaya yon sa pamamagitan ng lakas, kundi yung Kristo na tinanggap natin sa ating buhay. Amen po ba? Ano nangyayari kapag may problema?
Maniwala po kayo. Itong ginagawa ng isang tao. May problema sa pera, kaagad, lapit sa kumare. Hello? Yung kumare mo naman, dahil mapera, magbibigyan naman kayo niyan. Eh, hindi Kristiyano yung kumare mo. Hindi ka man lang nanalangin kung sino lalapitan mo. Meron ka naman Kristyanong kumare, bakit doon sa Kristyanong hindi ka mananampalataya lumapit? Na born again na sana yung kumare mo, nilapitan mo, pinahiram ka, nasa isip niya, ganyan pala ikaw mga born again, mangungutang. Eh, hindi Kristiyano eh. Ganyan ba yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Amen? Kasi hindi man lang nanalangin. Hindi man lang humingi ng guide sa Panginoon. Hello, ilang po. Kaya kung gusto natin ng katagumpayan, tandaan po natin na hindi sa ating lakas, pamamagitan ng ating lakas o pamamagitan ng ating karunungan. Zekaraya 4:6. Lagi nating naririnig, sa akin nanalalo. Ano po sabi? Sinabi niya sa akin, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kaya ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Hello? Mapagtatagumpayan po natin anumang battle kung lagi po natin kasama ang Diyos. Lagi natin ino-honor ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po kami magtatagumpay sa aming paglilingkod. Dahil sa dami ng karanasan namin, sa dami ng luha, iniluha namin. Hindi nga lang namin kayang umiyak sa inyo eh. Hello? Alam namang umiyak kami sa inyo. Eh kami nga yung iyakan nyo. Amen po ba? Kanino kami umiyak? Hey Lord. At tumahan kami ng mga tao na higit yung karanasan kaysa sa amin, yung mas may edad sa amin. Mas lamang sa karanasan. Doon po kami lumalapit. Amen po ba? Sa merong marunong magpayo. Kapag may problema, hindi ko mo pastor na yan, lalapit ka na rin. Kilalanin mo muna dapat ang espiritu niyan. Hindi mo po pwedeng basta magsasabi lang kasi pastor naman siya. Kilalanin muna ang isang matalinong tao, yung gusto na siya manalo sa labanan. Kilalanin niya muna dapat yung mga nilalapitan nila. Kasi sa huling araw, ano ba sabi? Magmumula sa loob. Amen. Magmumula sa mga Kristiyano rin. Di ba? Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Maraming madadaya. Sino yung madadaya? Hindi tayo yun. Kasama mga pastor doon. Kaya dapat maging matalino tayo. Amen po ba? Kailangan maging mapagsaliksik tayo. Kailangan tayong lumuhod sa Panginoon. Alamin natin kung kanino ito lalapit. Lumapit muna tayo sa Diyos. Amen. At magtanong tayo sa Lord, kanino ba kami dapat lumapit? Kung hindi ko na talaga makaya, bukod sa salita ng Diyos, dahil may gagamitin at may gagamitin. Minsan kasi ganito, no? Eh, sino ba ibinigay sa inyo? Sino ba nakakakilala sa inyo, mga kapatid? Di ba yung pinagtiwalaan ng Diyos? Hello? Nandyan po ba kayo? Kanino kayo, parang hiyang-hiya kayo magsabi sa amin, sa inyong mga leaders, sa inyong mga kahinaan. Kami po, noon, hindi kami nagsasabi ng kahinaan sa mga leader namin. Hindi kami nahihiya na magsabi. Kasi alam namin na doon kami makakalaya, doon kami lalakas. Ba't kami mahihiya? Eh, pinagtitiwalaan namin yun. Yun ang naglagay sa aming destiny. Alam na may ipahamak kami noon. Kapag ginawa nila yung pananagutan din niya sa Diyos kami. Hello? So, kung gusto natin ng katagumpayan, lumapit tayo sa Diyos. Amen? Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, hindi sa pamamagitan ng ating kakayanan. Kaya nga merong Santong Espiritu na iniwan sa atin ng Diyos dahil hindi natin kaya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi natin kaya. Kaya huwag kang umasa sa sarili mo. Umasa ka sa kapangyarihan at salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Palapakan po natin ang Panginoon.
Ano po ang sabi ng Exodus chapter 14:14? Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Nakita nyo? Kung maiintindihan lang natin na yung laban na yun ay hindi natin laban, magtatagumpay tayo. Pero dahil pinipilitan tayo makipaglaban, kaya nabibigo tayo. Diba ang sakit? Laban ka ng laban, pagdating ng huli, bigo ka. Dumaan ang panahon, ang sakit-sakit na ng kalooban mo, bakit pa ako hindi magtagumpay-tagumpay sa pakikipaglaban ko? Eh, linaw-linaw. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Eh, bakit? Yung kakayanan mo, yung katalinuhan mo, yung pagkatao mo, yun ang gusto, yung karakter mo, yun ang inilalaban mo, pilit. Hindi po tayo mananalo. Hello? Ang mga lingkod ng Panginoon, simula't simula pa, hindi sila nanalo dahil sa sarili ng lakas. Hindi sila nagtagumpay dahil sa sarili ng kakayanan. Lagi mo yung tandaan, nagtatagumpay sila dahil sa lakas na nagbumula sa Panginoon. Alam nila na ang Diyos ang lumalaban sa kanila. Maraming karakter sa Bible. Si David kay Goliath. Hello? Si Samson, hindi nagtagumpay. Kasi matigas ang ulo, sumuway, hindi sumunod. Wag kang mag-asawa ng mga iyang mga hindi kumilala sa Diyos. Eh si Delilah pinili niya. Oh. Amen. Sinabi na ng Panginoon, huwag. O ano nangyari sa kanya? Napahamak siya. Pag sinabi na, ano sabi ng preacher natin nga po? Pagbawal, bawal. Amen. Amen po ba? Pag hindi pwede, huwag na natin ipilit yung gusto natin. Amen. Nakikipaglaban tayo ayon sa sarili nating kagustuhan. Pero sabi ng Diyos, hindi natin kailangan, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa atin. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Amen. Kaya yun na si Kristo ang paglaban para sa atin. Amen? Eh parang hindi tayo naniniwala, kaya nga po ulit-ulit natin sinasabi, napagtagumpay ang kutat, 2,000 years ago eh. Oh, siya nagtagumpay lang. Pero sabi niya, higit pa kayo sa mananagumpay. Kita nyo? Kita nyo siya sabi, naniniwala ka ba? Amen? Amen po ba? Kahit kakamatayan, kaya natin pagtagumpay. Di masaya tayo. Umisip ko, nakangiti tayo gano'n. Kasi alam natin eh. Alam natin yung pangako ng Diyos. Alam natin na tayo pinagtagumpay na ng Diyos. Amen po ba? Alam natin na mayroon tayong Diyos na naghihintay doon sa kalangitan. Kung sakaling hindi tayo masarapture, dahil nauna tayo, namatay kagad tayo. Amen po ba? Alam natin may silid na mayroon nito sa atin. Amen po ba? Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 12:9-10? Sabi ng Panginoon kay Paul, tingnan nyo, sapat, ngunit sinabi naman sa akin, sapat na sa iyo ang iyong biyaya dahil kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganun ay lagi kong maranasan ng kapangyarihan ni Kristo. Nakita nyo, alam ng Diyos na mayroon tayong kahinaan. Pero yung kahinaan yun, pwede palang gamitin ng Diyos para saan? May pagmalaki. Nang sa ganun ay lagi kong maranasan ng kapangyarihan ni Kristo, sabi ni Paul. So yung kahinaan na yun, abay, kung iisipin natin, ang sabi ni Paul dito, alisin mo itong kahinaan kong ito eh. Eh sabi ng Panginoon, dyan makikita yung kapangyarihan ko eh. Kaya kung may kapangyarihan ka, dapat alam mo, kung may kahinaan ka, dapat alam mo na doon ka palalakasin ni Kristo. Ano lang ang gusto sabihin ni Lord yan? Matuto kang umasa sa Kanya. Na kahit meron kang kahinaan, siguro kung hindi mo makikita yung kahinaan mo, bakit mo pa kakailanganin si Kristo? Yun lang naman ang ibig sabihin ni Lord doon eh. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba? Kung hindi natin makikita yung mga kahinaan na yon, at kung nakita man natin yung kahinaan, at yun naman na magpapabagsak sa ating pananampalataya, hindi yun ang gustong sabihin ng Lord sa atin. Ang gusto ng Diyos, matuto tayong umasa sa Kanya para ikaw at ako ay magtagumpay. Amen? Kasi lahat tayo may kahinaan eh. O anong kailangan natin gawin? Di umasa tayo sa Diyos. Umasa tayo kay Kristo. Amen po ba?
Sabi niya, my grace is sufficient for you. Hindi ba sapat na ikaw ay iniligtas ko doon sa cross ng Calvary? Hindi ba sapat na sabihin ko sa iyo na ako ang lalaban para sa iyo? Bakit ka laban ng laban? Hindi mo naman laban to? Itong church. Ba't ba lumalago ang church? Hindi naman namin laban to, laban ni Lord to eh. Ang lagi ko lang panalangin sa Panginoon, Lord, di ba? Tinawag mo ko, pinili mo ako. Ikaw bahala sa akin. Ipapahiya mo ba ang iyong anak? Aba, pagka ipinahiya mo anak, mapapahiya ka rin sa buhay ko. Ano lang kailangan kong gawin? Lord, mahina ako sa lahat ng bagay, pero alam ko, kasama kita, at pagtatagumpayin mo ko, palalakasin mo ako. Amen? Ano po ba? Nakakakamad tumayo sa harap ng mga professional. Nakakaharap ng tumayo sa may mga bishop sa harapan, kung titingnan mo. Pero tumatayo ka ba para sa kanila? Di ba tumatayo tayo para sa Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Maliban na lang kung may lihim ka. Mahirap talaga tumayo pagka gano'n. Amen po ba? Pero ako, natutuwa ako sa iba. Hindi ko makaalaman. Iba, may mga lihim pero nakakatayo. Ako, bago tumayo talaga, ang luhod kagad ako noon. Alam ko marami akong pagkukulang. Magre-repent kagad ako. Kahit na nung una, bago pa lang ako sa ministry. Bata pa ako. Tatayo na lang ako, pupunta pa ako ng siya. Kapag ano po ako, kung meron ka bang nakikita sa buhay ko, na hindi ka lugod-lugod sa iyo para madamay ang buong kongregasyon, magpapaawit ako eh. Para madamay at hindi nila maranasan ang presensya ng Panginoon. Lord, kahabagan mo ako. Lord, kahit hindi na ako kahabagan mo, yung mga kongregasyon na ililin ko. Amen. Not by might. Not by power. Hindi po sa pamamagitan ng ating lakas. Hindi po ba? Amen po ba? Nandiyan po ba kaya palakpakan po natin ang Panginoon? Kompleto na ba yan? Kasama na yung verse 10? Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan. Kaya sino rito yung maligaya sa kanilang kahinaan? Halimbawa, antuking ka. Kahinaan yan. Amen? Kunyari, tamad ka. O alam mo tamad ka. O dahil kay Kristo, nakakadalo ka, kakagising ka ng maaga. Amen po ba? O di ba, kagalakan. O, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusik, at sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Amen, nakita niyo po yung pananampalataya ni Paul? Kung kailan ako mahina, doon ako pinalalakas. Sino rito yung mayroong ganong mindset, ganong kaisipan? Na kapag may problema, nangihina, naiisip niya, okay, pinalalakas, doon ako pinalalakas ni Kristo. Kapag marami akong problema, doon ako nagiging malakas. O, bakit tayo nagiging malakas? Kasi mayroong Diyos na siyang gumagawa para sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, number 1, ano yung number 1? Not our strength, but by God's strength. Pangalawa, sabi po ng talata, pakibalik mo na nga doon sa talata. Sabi niya, God is with us. Yung Psalms 44:3. Anong verse yan? So, God is with us. Lagi po natin tanda. Kung gusto natin magtagumpay, dapat laging nasa isip natin na kasama natin ang Diyos. Kahit nga sa paggawa ng kasalanan, kapag alam mo kasama mo ang Diyos, may hiya kang gumawa ng kasalanan. Eh, no? Amen? Amen. Alam naman natin na ang Panginoon ay kahit saang dako. Paano ka pang makakagawa ng kasalanan? Amen? Hello? Hindi ba tayo magtatagumpay sa labanan o sa temptation kung alam mo na ang Diyos lagi nakatingin sa iyo?
Hindi para ikaw ay husgahan. Kundi para ikaw ay palalahanan. Anak, masama yung gagawin mo na yan. Anak, hindi ko yan kinalulugdan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo? So wala pong dahilan. Kaya nga wala pong dahilan. Ito po yung susi. Lagi natin tatandaan. Kung gusto natin ng katagumpayan, lagi natin tatandaan na lagi natin kasama natin ng Diyos. Sabi mo na Isaiah 41:10. Sabi niya, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa iyo. Ano po sabi? Huwag kang mangamba. Anong ginagawa ng kaaway? Di ba? Nag-aalala lang tayo. O kaya naman, ganito yung sasabi ng kaaway. O, Diyos nyo naman, punong-puno ng grasya. Amen. Yan ang katwiran ng tao, kaya hindi sila natatakot gumawa ng kasalanan. Patatawarin naman ako ng Diyos. Amen. Pero ito po yung tandaan natin na kapag sinabi niya na sa salita ng Diyos, gagawin niya yun. Amen po ba? Sigurado po tayo na kapag gumawa tayo ng isang bagay na hindi niya kinalulugdan o isang kasalanan na alam natin kasalanan, nangangamba tayo, tama? Nagkakaroon tayo ng pangamba sa ating puso. Bakit? Siya kasi yung Diyos natin. Pero pag wala nang ganon, wala ka ng takot, wala ka ng pangamba, at nangangatwiran ka na sa sarili mo katwiran, at ang Diyos mo na ay ang Diyos mo ay sarili mo, wala ka ng takot gawin. Yung mga bagay na malinaw na narinig mo sa aral ng salita ng Diyos. Hello? Pero ang pangako ng Diyos sa atin, si DCFJTG, huwag kang mangamba. Ano mang problema, ano mang alok ng kaaway, pandaray ng kaaway. Sabi niya, ako ang Diyos mo. Sabi niya, palalakasin. Sabi niya, hindi ka lang niya palalakasin. Sabi niya, tutulungan kita. Amen po ba? Kasi pag pinalakas tayo, parang makapagdadahilan pa tayo eh. Amen po ba? Pag sinabi ng Lord na palalakasin kita, meron ka pa pag-aalinlangan eh. Pero pag sabing tutulungan kita, kung meron ka bubuhatin, sige, kaya mo yan, palalakasin kita. Hindi, ang bigat talaga eh. Hindi mo makaya talaga eh. Hindi siya kaya, no? Mabigat naman talaga eh. Talagang sasabihin mo, mabigat po Lord. Eh doon siya tutulungan kita. Kasama mo siyang bubuhat. May kakatuwiran tayo doon. Ngayon, ang tao ganito, hindi, wag po, kaya ko to. Yan eh. Ganyan ang tao. Kaya ko to. Kaya ko lusutan itong mga pinaggagawa ko na ito. Hello? Ayaw magpatulong sa Diyos. Hindi na pwede bumaba si Lord dito sa lupa para tulungan ka ng Diyos. Gagamit sila ng mga instrumento, mga tao, para tulungan kang mapagtagumpayan yung nangyayari sa'yo. Yung mga tao na ilalagay ka sa alignment. Amen po ba? Hello? Wala namang makakakita niya, kundi yung mga tao na meron ding binigyan ng discernment ng Diyos. Kung ano pinag-uugatan. Problema, minsan ayaw mo maniwala. Amen? Naniniwala ka sa sarili mong kakayanan, naniniwala tayo sa sarili nating lakas. Pero ito kasi, sabi niya, palalakasin kita. Alam mo si Lord, pag nagsalita, talagang wala tayong may dadahilan eh. Hindi talaga, Lord, hindi ko kaya. Hindi talaga kaya, Lord. Hindi mo pa talaga kaya, anak. O sige, anak, tutulungan kita. Hindi ka lang tayo iingatan. Sino rito yung gusto siya tinutulungan? Amen.
Sino rito yung gustong siya tumutulong? Kasi hindi naman po pwedeng ikaw lagi na lang tutulungan. Kasi hindi naman nga pa doon, malakas ka. Hindi naman nga pa doon, mahina ka. Kaya nga tayo, pamilya tayo. Eh kung sabay-sabay tayo manghina dito, baka ala nang dumalo. Amen? Pero hindi. May natitirang malalakas para doon sa mga nanghihina, gagamitin tayo, tutulungan natin sila na muling lumakas. Amen po ba? Sa pamamagitan ng encouragement. Hello? Sabi niya, ingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa inyo. Nakita niyo po, hindi lang tayo palalakasin. Hindi lang tayo tutulungan, kundi iingatan pa tayo. Bakit? Anong katibayan? Kaya nga tayo nandito eh. Hindi ingatan tayo ng Diyos. Ayaw niyang mawala tayo. Amen? Kahit nakita din lang yung kalalagayan mo. Minsan ang tigas-tigas ng ulo dati. Amen? Pero iniingatan pa rin tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Parang pula tayo mga ano. Ano po, sabi ng Joshua 6:27, malapit na po ako matapos. Mga 3 talata na lamang po. Ano po sabi ng Joshua 6:27? Kasama ni Josue ang Panginoon at naging tanyag siya sa buong lupain. Yan ba talaga yun? Naduling yata ako. Yan ba, lagi mga sa 28? Ayan, sige. Sabi ng Joshua 6:27, kasama ni Josue ang Panginoon. At dahil kasama natin ang Diyos sa panahon na to, yung si Kristo'y nasa puso natin, di ba? Matatanyag tayo. Makikilala tayo bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Amen? Amen? Lahat ng taong makakausap natin, natutuwa, tawa ng tawa. Grabe pala ang pagiging isang born again. Amen? Kanina ang lungkot-lungkot ko. Ngayon, ang saya-saya ko na. Natatanyag. Eh, minsan tayo, pag lumapit na gano'n, parang ang bigat-bigat ng kalooban natin. No? May lumapit sa atin. Ang saya-saya natin minsan. Tapos, nakakwentuhan mo na, parang bumigat na yung yung kalooban mo. Ako, iwasan daw po natin yung mga ganong klaseng tao. Hello? Hello? Nakikilala. Hindi lamang doon sa ating karakter na binago ng Diyos, nung tanggapin natin si Kristo, kundi kahit sa ating pamumuhay. Dating mangungutang, ngayon, siya nang nagpapautang. Hello? Eh, meron nga iba dito, dating hindi nangungutang na ngayon. Ewan ko ba? Bakit? Nawala ng karunungan nagmumula sa Panginoon. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Parang baliktad, ano? Talaga, meron akong may nagsabi sa akin, nagkakanda iyak. Eh, alam ko talaga, giver siya talaga. Siya lang sinabi ko sa kanya, hindi sinungaling si Lord. Bulong ako sa kanya, ano ang pinagkagagawa mo sa buhay? Bulong ako siya. Ano ang lihim mo? Dahil, hindi po pwedeng hindi pwedeng mahadlangan yung kanyang ginagawa. Sabi ko, wala na raw siyang pera, kaya ano? Wala na raw siyang pera. Hello? Meron yan. O, edi natuklasan ko. Malaman ko. Eh, kaya naman pala ako eh. Pero naintindihan niyo po? Wala pong maililihim dito. Kung bakit ang bagal-bagal ng pag-angat natin. Bakit tayo hindi makapagtagumpay doon sa battle na yon? Kasi meron pa rin tayong iniingatan. Na itatago natin sa ating mga leader, sa ating mga pastor, pero kay Lord, may itatago ba natin yun? Tandaan po niyo ito. Tandaan po natin ito. Hindi po natin madadaya ng Diyos. Kapag sinabi niya yun. Kapag ipinangako niya, tutuparin niya yun. Pero pag sinabing parurusahan ang mga gumagawa ng mga ganitong mga bagay, parurusahan niya yun. Hello? So ano yung una? Para tayo magtagumpay, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa lakas na bumula sa Panginoon. Pangalawa, dapat lagi nating kasama ang Diyos. Amen? Amen po ba? Saan natin kasama? Sa buhay natin.
Kahit saan tayo pumaroon, kahit saan tayo dumako, dapat kasama natin si Lord. At kapag kasama natin si Lord, ano sabi ng Joshua 6:27? At naging tanyag siya sa buong lupain. Si brother, si sister, grabe ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tanyag. Minsan, ganito maririnig natin. Pambira na si brother, pambira na si sister, born again pa naman. Hello, tanyag pala sa gano'n. Bakit yan ang tigas-tigas ng ulo niyan? Hello? Bakit ba anak, magmula nang maborn again ka, lalo kang tumamad? Amen? Bakit ba kung kailan naging born again ka, saka ka hindi marunong magluto, maghugas ng plato? Bakit ba kung kailan na born again ka, kung makasagot-sagot ka, parang ikaw ang nag-anak sa akin? Hello? Ano? Saan pa tayo tumatanyag? Alam niyo ito po, no? Hindi ko po makakalimutan yung talata sa Bible na sinabi ng Biblia na isa lang ang maligtas sa pamilya, ang buong sambayan ay maliligtas. Sinungaling ba yung salita ng Diyos na yun? Hindi ko po sinasabing kayo po ay hindi nag-iilaw sa inyo. Baka kailangan pang lakasan pa yung ilaw. Yung hanggang sa talagang masilaw na sila at makita na ang mukha ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. Sa karanasan ni Daddy, gano'n ka kahirap mag-preach? So, nandiyan yung nanay mo, nandiyan lahat ng mga kapatid. Na alam nila nung ikay lumaki, alam nila yung kalukuhan mo, alam nila lahat ng kahinaan mo, alam nila. Tapos mangangaral sa'yo, na pinangangaralan mo yung nanay mo, yung mga matatanda sa'yo, yung mga kapatid mo na matatanda. Bunso po ako sa amin. Kung wala silang nakitang pinagawa Diyos sa buhay natin. Amen po ba nandiyan po ba? Kung hindi nila nakita at tag-ilaw, hindi nila nakita yung Kristo na nandiyan po sa akin. Kaya mga kabataan, gusto nyo mawin yung mga magulang nyo? Mga kaibigan nyo? Ipakita nyo na kasama nyo si Kristo sa buhay. Magsalita tayo ng naaayon sa salita ng Diyos. Pwede naman makapag-joke-jokean eh. Pero pagka yung mga hindi na magandang joke, pwede dadayo-dayo na kayo. Kayo na yung magtutwist o hindi maganda yung mga ganyang joke-joke. O chismisan nyo na yung classmate natin. Na mabaho. Tapos, yun pala, naiingit ka lang, mas maganda sa'yo. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Pwede nyo namang ikwento sa mga kaklasmate ko, sa mga nag-aaral din ng pakitaas ng kamay. Oh. Alam nyo, doon sa church na inaano namin, ang gwapo-gwapo ng pastor doon. Chismis nyo. Amen? Natawa kayo, ayaw maniwala, parang yung isa, parang titig na titig. Gwapo ba talaga? Joke lang po yun. Amen po ba? Ibig sabihin yung kabutihan ng Lord. Kung paano binago yung mga lingkod ng Panginoon nandito. Kung paano naranasan ng pag-ibig ng Diyos. Makikita na kasama natin siya. Ay, huwag yan, bad yan. Huwag kang mangopya, huwag kang mag-cheating. Yung iba dyan, sa mga ilalim pa ng palda inilalagay. Come on, ano nyo ba yun? Ginagawa namin nung araw yun. Kaya alam namin yun. Amen? Ang classmate namin, nagtataka ako. Kala ko, pinakikita sa akin yung hita. Yung pala, may cheating doon sa ilalim. Ginaganon yung palda. Pambihira ka ako. Hello? And last, tatlo lang po susi. Para tayo magtagumpay, dapat lagi nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Tingnan niya po yung 1 John 4, 9 and 10. 9 ba yan and 10? Sabi na, pinakita na Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nakita niyo yon? Pinakita niya. Hindi lang natin nakita. Sabi doon, ipinakita niya. Amen po ba? Iba po yun, ipinakita niya. Ibig sabihin, ginawa niya. Sabi niya,
Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ba kayo doon? So kung gusto po nating magtagumpay, kailangan makita natin yung ipinakita, yung kaisa-isang anak. Sa tuwi-tuwi tayo, lumalakad tayo, napaka-basic po nito. Kaya gusto kong balik-balikan dahil dito po tayo magtatagumpay. Kapag hindi po natin nakita yung pag-ibig na yan, yung ipinakita na pag-ibig ng Diyos sa atin na yan, pwede tayong malikaw. At pwede rin natin na maabuso yung talata na yan. Eh, mahal naman ako ni Lord eh. Oh, verse 10. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Inako niya. Hello? Pinatawad tayo dahil sa Kanya. Kaya huwag natin kakalimutan yun. Alam naman natin, Roma 23, walang nakaabot. Kahit isa. Kaya nga merong isang nakaabot. Kaya huwag natin kakalimutan yung pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin. Kasi pag nakalimutan natin yun at hindi natin sinaalang-alang yun, walang mangyayari sa atin. Lagi tayong hindi magtatagumpay. Mapagtatagumpay mo ba yung kapitbahay mo na lagi kang chinichismis? Kung wala kang pagmamahal na naranasan sa Panginoon? Mapagtatagumpayan mo ba yung katabi mo na parang hindi naliligo? Eh, mahal mo yan. Ha? Tatanong mo yung birthday niya. Hindi ikaw yun, ha? Nawakan lang kita. Siyempre, mahal mo, anong gagawin mo? Bibili ka ng isang sakong tawas. Alam mo, mas maganda, ipaligaw mo to. Amen? Amen po ba? Tapos nakita nyo yung kaibigan nyo, gulot-gulot ang buhok. Yung pala, hindi makabili ng shampoo. Bilan nyo ng shampoo. Amen? Mahal mo eh. Tapos nakita mo, nagtututuwad yung kuto. Isang ganun eh, mga kabataan, yung mga kuto ba? Nagtututuwad. O, bilan mo ng yung tag sa gano'n. Suyog. Hello? Simpleng pagpapakita ng pagmamahal. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba talaga yan? Oh. Eh kung agawan ka ng boyfriend yan, mahal mo pa rin? O, kita nyo? Ginagawa lang sa'yo para hindi ka mapahamak. O, yung pala, pinaglaruan lang din niya dahil nakita niya sa pagmamahal niya sa'yo. Ginagawa sa'yo dahil mukhang lolokohin ka lang ng lalaki. Galit na galit ka ngayon. Amen? Si Lord kaya nung hinahampas, binubugbog, sinasaksak, eh, hindi niya pinakita yung kanyang pagmamahal. Sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin yung pagmamahal na yun. Siyang unang umibig sa atin. Hindi nga tayo marunong magmahal. Lagi, ang mahal natin, sarili natin. Gusto natin yung masunod. O pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Yun yung kasabihan niyan. Sino ba yan? Eh, ganun ang nangyayari. Eh, sana ganun ang pakikipaglaman natin sa pag-ibig natin sa Lord. O pag-ibig na pakapangyarihan. Talagang gagawin ko kahit ako awatin ng tatay at nanay ko, dumalo, dadalo ako. Kasi mahal ko si Kristo. Mahal ko ang Diyos. Minahal niya ako. Naalala ko, sorry po, kung hindi ko na pangalanan. May nagdibo dati, nagdibo, 18 years old. Sumasayaw. Simple lang yung dibo eh. Yawan na flowers. Tapos nag-message siya. Sabi niya, hindi to yata siya eh. Hindi na sabi pangalan. Pero huwag niyo na ipagtanong kung sino ha. Hindi to siya. Sabi niya, alam mo kung hindi ko nakilala si Kristo, baka hindi rose ang hawak ko. Baka baby. Nakita niyo? Amen? O, kilala niya na kung sino siya. May iba, nag-iisip. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Tingin ko si Ma'am Giselle eh. Joke lang po, hindi po si Ma'am Giselle. So, dapat, lagi nating alay, kung gusto natin ng katagumpayan,
Sa bawat battle na ating tatanggap, alalahanan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinagtagumpayan na niya yun dahil sa pag-ibig sa atin. Amen po ba? Tingnan nga po natin, last verse, last na po ito. Hosea 13:4. Yan ba talaga yun? Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Wala kayong kikilalaning Diyos at tagapagligtas maliban sa akin. Amen? Wala daw tayong kikilalaning Diyos. Ay, yung Diyos na yun, yung Diyos yung nagmahal sa atin. Siya lang ang kikilalanin natin. At ito po ang tandaan natin. Asan yung verse natin na yung nakikilala ng tupa ang kanyang pastol. Sabi po ng John 14, ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Ano lang po ang gusto sabihin ng Lord sa atin sa umaga? Talata. Kung tayo iisang pastol ang nagpapastol sa atin, di ba dapat magkakakilala tayo? Simple lang, ulitin ko. Kung iisang pastol ang nagpapastol sa atin, which is ang Lord, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dahil hindi naman tayo lalabas dyan sa salita ng Diyos sa Biblia, dapat nagkakaintindihan tayo. Hindi tayo pwedeng ilihis. Pero tandaan po natin, ang kaaway, ang dyablo, gumagamit din ng salita ng Diyos para ituwis ang salita. Bakit? Meron silang motive. Pero, kung kilala mo, yung pastol mo, yung inilagay ng Diyos na magpapastol sa iyo dito sa lupa, dapat nakikilala mo ang kanilang pili. Hindi mo sila kaaway, hindi mo sila kaaway. Sila ang mga totoong nagmamahal sa iyo. Sila ang mga totoong handang magsakripisyo para sa iyo. Bakit? Kasi ang totoong naglilingkod, hindi yan compromiser. Ang totoong lingkod ng Diyos ay hindi papayag na alam niya na ito'y mahuhulog na sa bangin, ay papayag pa na hayaan. Susulungkitin niya yung di ba nakita niyo tungkod, may pangkawit agad, susulungkitin niya yan. At kapag sinungkit ng pastol yan, masakit yan. Masasaktan yan. Kaya nga, kung tatlong bagay na yan na ating pinag-usapan yan, susi, ay hindi mo nauunawaan, masasaktan ka talaga ng lubusan. At yun na, papasok na ang kaaway. Amen po ba? Tingnan niyo po, yung lalaking mayaman, pakilagay niyo po yung talata, yung lalaking mayaman. Ito po, ganito po ang karakter ng tao. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tayo, may buhay na walang hanggan na tayo. Tinanggap na natin si Kristo. Pero itong taong to, wala pang buhay na walang hanggan. Pero tingnan niyo po, sige, tuloy lang. Sumagot si Jesus, bakit po sila sabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Wow, di ba? Tuloy. Alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay. Diba? Ito'y kumikilala sa Diyos. Alam ang salita ng Diyos. Sabi niya, alam mo siya sabi ng kautusan, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magdanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama at ang ina. Sumagot ang lalaki, sinunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata. Wow! Sabi mo, wow! Nang marinig yun ni Jesus, ay sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ariran mo at pamigay mo ang pera sa mga mahirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Huwag natin masyadong iliteral. Isa lang naman pinag-uusapan yan Pagsunod natin sa Diyos. Kung kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon.
Actually, yung mga kayamanan na yun, galing sa Diyos yun. Hindi nakikita ng lalaki. Yan ang nangyayari sa atin. Hindi natin kayang ibigay ng buong buo yung para sa Panginoon. Hindi natin kayang sumunod. Kita nyo? Gusto mo ba magkaroon ng kayamanan sa langit? Isa lang. Kalimutan mo sarili mo. Kalimutan mo yung kakayanan mo. Kalimutan mo kung anong meron ka. Karunungan mo. Kaalaman mo. Wala lahat yan sa Panginoon. Kailangan niya ay ikaw. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang makinig? Sige, tuloy natin. Tignan nyo, nangyari. Nalungkot ang lalaki ng marinig ito. Dahil napakayaman niya. Diyan yan, pumasok ano eh. Mabuti pa yung kamelyo, pumasok. Sa butas ng karami. Kasi isang maya. Ano ba yung kayamanan na yun? Yung kayamanan niya sa sarili niya. Sarili niyang kayabangan, sarili niyang na umaakto siya na parang self-righteous. Self-righteous. Pinapatay ni Lord yan, yung pagiging self-righteous ng lalaki. Yan ang konteksto niya. Kaya ngayong umagang ito. Alam ko naman na wala dito sa CGCF ng ganyang mga karat. Kung meron man na nangyayaring ganyan, alam ko na meron lang tinuturo. At alam ko rin na makakabalik siya sa Diyos. At kapag tayo nakabalik na sa Diyos, alam din natin yung mga tamang gagawin bilang isang anak ng Diyos. Hello? So ngayon po umaga, 3 lamang po para tayo magtagumpay. Pinagtagumpay na tayo ng Panginoon, kasama tayo sa parada kung lagi siyang nasa una natin. Amen? Pinagtagumpay na tayo ng Lord kung hindi tayo aasa sa sarili natin kakayanan ng lakas. Pinagtagumpay na tayo ng Lord. Ano ba ito? Kapag kasama natin ng Lord, hindi natin siya laging isapwera. Amen? At higit sa lahat, nung uli, dapat natin laging alalahanin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan po ating mga